na sumisira sa sarili niyang grupo. Ilang pampublikong personalidad na ang nakita nating bumagsak dahil sa paglipas ng mga taon. Binaliwala nila ang mga babala. Iniisip na sila ay lampas sa mga kahihinatnan. Nagsimula silang matatag, hinahangaan, ngunit ang baligtad na konsensya ay umakay sa kanila patungo sa kapahamakan. Kung sa tingin mo ay may tinatapik ang mensaheng ito sa loob mo, huwag kang tumakas sa inis na iyan. Ito ay maaaring ang banal na espiritu na ginagamit ang konsensya upang tawagin kang bumalik bago ito tuluyang tumahimik. Dahil kapag ito ay naging kaaway, mas mahirap na hanapin ang daan pabalik. May isang sandali sa buhay ko kung saan napansin ko ang isang bagay na pambihira. Pagkatapos naganap kong ibigay ang aking puso kay Kristo, ang aking konsensya ay nagkaroon ng sensibilidad na hindi ko pa naranasan noon. Ang mga bagay na dati ay binibigyan ko ng katwiran, mga pag-uugali, na hinahayaan ko lang, biglang naging malinaw na parang araw. Hindi ito isang nakakasakal na bigat, kundi isang bagong kalayaan. Ang kalayaan na mapansin ka agad kapag malapit na akong magkamali at magkaroon ng pagkakataong itama ang landas bago bumagsak. Naisip mo na ba kung paano mamuhay ng ganyan? Isipin mo ang paglalakad sa isang kalsada sa gabi, ngunit may mga reflektor na nakasindi, nagpapaliwanag sa bawat hakbang mo. Ganyan mamuhay na may naibalik na konsensya. Hindi ibig sabihin na walang panganib, ngunit nakikita mo ang bawat hadlang bago ka madapa rito. At iyan, kaibigan ko, ay nagpapabago sa lahat. Ang problema ay maraming tao ang nag-iisip na imposibleng maibalik ang konsensya. Marahil ay sinabi mo na mismo, ang dami ko nang nagawang mali, wala nang balikan. Ngunit gusto kong sabihin ng may lubos na katiyakan, meron. Nakita ko na ang mga kalalakihan at kababaihan na lubog hanggang leeg sa maling mga pagpipilian na nakabawi ng sensibilidad ng puso matapos silang sumuko kay Kristo. Nakita ko na ang mga luha na dumadaloy sa mga mukha na dating tila bato, dahil sa wakas ay naramdaman nila ang bigat ng kasalanan at kasabay nito ang ginhawa ng pagpapatawad. Naalala ko ang isang kaso na hindi ko malilimutan. Isang lalaki ang lumapit sa akin pagkatapos ng isang pangangaral at umamin na niloko niya ang kanyang